dito po sa SCM. Yun po, once again, maraming salamat at happy anniversary po sa SCM. Tunay na ang Diyos po natin ay tapat sa kabila ng mga nararanasan natin. At sa kabila po ng ating mga pinagdaanan, ang Diyos ang nananatiling tapat sa ating mga iglesia. Actually, kami din po ay nagdaos ng anniversary. Last year lang din po, October, na-delay yung aming anniversary din dahil pinapagawa po yung church building. Talagang hindi po magpapatuloy ang church kung sa sarili lamang po natin itong abilidad. Ito po ay nagpapatuloy dahil ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay tapat at makapangyarihan. Amen po? Amen. Maraming salamat. At ngayon pong umaga nais kong ibahagi ang salita ng Diyos sa Mateo chapter 9 verse 35 to 38. Kung tayo po ay may mga Biblia, tayo po ay makibukas sa Mateo or Matthew chapter 9 verse 35 hanggang verse 38. Sige po, yung mga na-invite, kung meron po kayong mga katabi na medyo matagal na rin, pwede nyo po silang tulungan o pwede nyo po silang pahiramin ng mga Biblia. Matthew chapter 35 chapter 9 verse 35 hanggang verse 38. Nandiyan na po ba? Okay, nandiyan na po? Sige po, hintayin po natin yung wala pa para mas maganda po, mabasa po natin. Matthew chapter 9 verse 35 hanggang verse 38. Sige po, babasahin ko po and then sundan na lang po ng ating mga mata. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. So ang ating Panginoong Jesus, may kita po natin ito ang kanyang ministeryo. Siya po ay nangangaral, nagtuturo at nagpapagaling ng mga may sakit. Ito po ay ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Ito ang isa sa mga naging ministeryo ng ating Panginoong Jesus nang siya po ay nasa mundo. Siya po ay nangaral at ipinahayag ang kaharian ng Diyos at nagpagaling ng mga may sakit at karamdaman. At hindi lamang po physical na karamdaman, kundi maging spiritual na karamdaman ang pinapagaling ng ating Panginoong Jesus. So siya po ay nandito, naparito sa lupa, upang yung mga may spiritual na karamdaman ay magkaroon ng spiritual na kagalingan. Dahil alam po natin na tayong lahat ay may mga spiritual na karamdaman. Ano po yun? Tayo po ay makasalanan at tayo ay napahiwalay sa Diyos. At wala po tayong abilidad na makabalik sa kaharian ng Diyos. Hindi natin kaya. Kahit anong gawin natin, wala po tayong magagawa. Kaya ang ating Diyos, nagkatawang tao, si Kristo, at siya po ay naging daan upang tayo po ay makabalik sa kaharian ng Diyos, upang yung ating relasyon sa Diyos ay maayos. Kahit na po anong gawin natin, walang kakayahan ang tao para maibalik niya ang relasyon niya sa Diyos na nasira dahil sa kasalanan. So dahil po sa ating mga kasalanan, tayo po ay napahiwalay sa Diyos, tayo po ay may spiritual na karamdaman. Sabi sa Romans chapter 8, tayo bilang mga tao, mas pinipili natin na paglingkuran o sambahin yung mga nilikha kesa sa lumikha. Tayo po, sabi sa Biblia, Romans chapter 3, tayo ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos. At wala rin sino mang nakaabot sa pamantayan at sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig kong sabihin, lahat tayo ay may spiritual na karamdaman. Aminin man natin sa hindi, pero ito po ay inborn. Nung ikaw ay pinanganak, ikaw po ay meron ng spiritual na karamdaman. Kaya lahat ng tao kailangan si Kristo. Lahat ng tao kailangan si Jesus. Wala pong tao na magsasabing hindi ko kailangan ng Diyos. Ako ay perfecto at ako ay walang kasalanan. So therefore, ang ating Panginoong Jesus, dumating po siya upang mangaral, ipangaral ang salita ng Diyos, magpagaling ng mga may sakit, physical, at maging kanilang mga spiritual. Verse 36. When he saw the crowd, so nakita ni Jesus ang mga tao, he had compassion on them because they were harassed and helpless
like sheep without shepherd. So nakita ni Jesus itong mga tao, nakita niya na sila ay talagang haras, kumbaga mga kawawa. Dahil para silang mga tupa na walang pastol. Ibig sabihin, nakita ni Jesus yung kanilang spiritual condition. Sabi dito, they were harassed. Kumbaga parang mga tupa na walang pastol, napabayaan, walang kakayahan. Ang mga tupa po, alam natin kapag wala silang pastol, hindi nila kayang mabuhay. Ang mga tupa, kapag walang pastol, hindi nila kayang maging independent. Kumbaga, itong mga to, kapag walang naglilid sa kanila, sila ay mamamatay. At ito ang nakita ni Jesus sa kanilang mga kalagayan, para silang mga tupang walang pastol. Then, verse 37, Then he said to his disciples, The harvest is plentiful, but the workers are few. Maraming aanihin, subalit kakaunti ang mga mag-aani o ang mga manggagawa. And then verse 38, Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, kami ay lubos na nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ay tunay na tapat, Ikaw ay tunay na mahabagin. At sa kabila ng aming mga nararanasan, patuloy kang kumikilos sa aming mga buhay. Lord, muli salamat dahil kami ay pinagtipon mo sa umagang ito. Bagamat kami ay may iba-ibang dahilan ng pagparito, alam namin, O Diyos, na Ikaw ang siyang kumilos sa aming mga buhay, kaya kami ay nagtitipon sa oras na ito, Panginoon. At Ikaw ay may dakilang layunin, Ikaw ay may dakilang plano sa buhay ng bawat isa. Nawa, O Diyos, ang salita mo ay magbigay sa amin ng espiritual na kagalingan. Ang iyong salita ay magbigay ng espiritual na kalakasan. Ang iyong salita, O Diyos, ay magbigay ng pag-asa sa mga walang pag-asa. Ang iyong salita ay magbigay ng lakas sa mga nangihina. Magbigay ng alab sa mga nanlalamig. Magbigay, O Diyos, ng katotohanan sa mga naliligaw. Sa mga namumuhay sa kadiliman, ito ay magbigay ng liwanag, O Diyos. Panginoon, dalangin namin na ang banal na Espiritu ang kumilos sa puso ng bawat isa sa oras na ito, O Diyos, at ang iyong salita ay tumimo sa aming mga puso at isipan at maipamuhay namin ang katotohanan ng iyong salita. Minsan pa, O Diyos, pagpalain mo nawa ang iyong salita sa buhay ng bawat isa na naririto at ang pangalan mo ang maitaas at maparangalan. Maraming salamat, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang ating pong pamagat sa umagang ito ay ito na rin po, harvest time. Ito ang pamagat ng ating, ito po yung tema ng ating anniversary. At ito na din po ang pamagat ng ating tatalakayin ngayong umaga. Sabihin nga po natin, harvest time! Harvest! Huwag po kayo mag-alala, hindi po ako mahaba magsalita. Maiksi lang po ito. Okay po? Mamaya po pwede na kayong mag-harvest. Okay? Alam ko, excited na kayo mag-harvest. So mahaba lang po ako magsalita pag may natutulog, tsaka pag may hindi nakikinig. So kaya po, huwag kayong matulog at makinig po kayo para matapos tayo agad. Okay? Pag humahaba po ako, ibig sabihin nun may hindi nakikinig. May natutulog. Kaya pag napansin niyo mamaya po na parang sobra-sobra na yan parang hindi pa natatapos, dapat tapos na yan I-check niyo po yung katabi niyo, baka natutulog o kaya may ibang ginagawa. Okay po? Kaya pag napahaba po tayo, wag ako sisihin niyo yung katabi niyo. Okay. Sige po, ngayong umaga, ang tatalakayin po natin, ang pamagat ng ating mensahe, harvest time o anihan. Sino po dito ang nakapag-ani na? Yung talagang literal, nakapag-ani na. Taas nga po ang kamay. Yung naka-experience na mag-ani. Kahit hindi po palay, nagtanim kayo ng kamatis, na munga, hinarvest nyo yung bunga, nagtanim kayo ng saging, na munga, hinarvest nyo. Sino po dito nakapag-ani na? Taas nga. Anong pakiramdam po na nag-harvest? Masaya. Bakit po kaya masaya kapag nag-harvest? Bakit po? Ano sa palagay natin? Kasi alam natin, tinanim natin yun tapos namunga. Tama po ba?
Pwera na lang kung hindi ikaw ang nagtanim, inani mo, talagang masaya rin. Pero sa lahat ng mga, lalo yung mga magsasaka, yung mga nagtatanim, kapag nagtatanim sila, talagang nakaka-excite na anihin kasi una po pinaghirapan nila. Pangalawa, talagang binuwis nila yung lakas nila, yung oras nila. Maraming panahon yung kanilang nilaan. Sa iba, binibilihan pa nila ng mga pang-spray, ng mga tawag dito, pataba. Talagang nag-e-effort po. Hindi ka pwedeng magtanim lang na itatanim mo tapos walang effort. Talagang yung mga magsasaka, meron silang effort na binibigay. Oras nila, yung pagod nila, yung lakas nila. Minsan kapag umuulan, meron pa silang extra effort para masuportahan yung mga pananim na may hina, para tumagal, mabuhay. Kumbaga, masaya tayo kapag tayo ay nag-aani dahil pinaghirapan po natin ito. Tama po ba? At gusto kong sabihin, ngayong umaga, alam niyo ba na si Jesus ay namatay sa krus? Siya po ay naghirap para tayo ay maligtas at para bayaran ang ating mga kasalanan. Kung ginawa ni Jesus lahat ng paraan para po tayo ay magkaroon ng pag-asa. Kung meron man pong naghirap para sa atin, walang iba kundi si Jesus. Inilaan niya ang kanyang katawan, ang kanyang oras. Hindi po basta-basta yung hirap na dinanas ng ating Panginoon nung siya ay namatay sa krus at siya ay inusig dahil sa ating mga kasalanan, hindi po dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa iyo. Dahil sa atin, siya po ay naghirap. Kaya, gano'n na lamang ang galak ng mga mananampalataya kapag ibinabahagi nila ang salita ng Diyos, ibinabahagi nila ang kaligtasan na nagmumula kay Kristo. Kaya po para sa atin dito na mga mananampalataya, sino po dito yung mga nag-invite? Taas nga po ang kamay. Sana po hindi kayo napilitan lang kasi anniversary dapat mag-invite. Ito po ay ginagawa natin ng may kagalakan dahil po ito ay pinaghirapan ng ating Panginoong Jesus. Kumbaga para sa atin, itong ginagawa po natin, ito ay isang dakilang gawain. Ang madala yung mga naliligaw kay Kristo. So ngayon po, ang tanong ko dito, ngayong umaga, bakit tayo nasa tinatawag na harvest time? Alam niyo po ba na tayo ngayon ay nasa last days? Hindi po last day. Last days, huling mga araw. Ibig sabihin, anytime pwedeng dumating ang ating Panginoong Jesus. Huwag niyo po akong tanungin kailan dahil hindi ko po alam kung kailan yung eksaktong oras at eksaktong araw. Ang pangako ni Jesus, siya po ay babalik. Ngayon, pag may nagsabi sa inyo, nangangaral ng salita ng Diyos, binigyan kayo ng eksaktong araw, eksaktong oras, kulto po yun. Dahil walang nakakaalam kailan darating ang ating Panginoong Jesus. Pero malinaw na naniniwala tayo na darating si Jesus. Ito po ang pananampalatayang Kristiyano, na ang ating Panginoong Jesus namatay sa krus, muling nabuhay, umakyat sa langit, at siya po ay babalik. Ngayon, between ascension and the second coming, yung ating Panginoong Jesus, siya po ay muling nabuhay, and then pagkatapos po ng ilang mga araw, siya ay umakyat sa langit, at ang ating Panginoong Jesus ay nangako, siya po ay babalik. So between ascension and the second coming, tayo po ngayon ay nasa tinatawag na last days, huling mga araw. Anytime, pwedeng next year, pwedeng next year, ang ating Panginoong Jesus ay bumalik. Wala pong nakakaalam kung kailan, pero siguradong ang ating Panginoong Jesus ay babalik. Now, ito po ay tinatawag nating last days, or sa iba, tinatawag din po natin itong harvest time. Ngayon, bakit po natin ito tinatawag na harvest time? Okay, ito muna yung gusto kong bigyan ng kasagutan ngayong umaga. Bakit po? Kung titignan natin sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, sabi ng ating Panginoong Jesus, "Go and make disciples." Hindi lamang po sa Jerusalem, hindi lamang po sa bansang Israel, pero sabi ng ating Panginoong Jesus, "Go and make disciples, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you." At ito ang ating utos na ibinigay ng ating Panginoong Jesus. Ito po ay Great Commission.
Ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad, humayo kayo sa lahat ng bansa. Go and make disciples in all nations. So ngayon po, ito ang sabi ng ating Panginoong Hesus, humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Pero etong layunin na to, gusto ko pong sabihin sa atin, hindi lamang po ito nagkataon na plinano ng Diyos dito sa Bagong Tipan. Kundi sa Lumang Tipan pa lang, ang ating Diyos, meron na siyang hangarin patungkol sa tinatawag na global evangelism. Pero sa Old Testament, hindi po natin makikita na inutos talaga ng Diyos na humayo kayo sa lahat ng bansa. Ibig sabihin, may oras, may itinakdang panahon para gawin ang dakilang gawain na ito, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya pagdating sa New Testament, sa mga tinatawag na Gospel book, Matthew, John, Luke, and then sa Mark, makita po natin itong mga libro na ito. These books, the gospel books, makita po natin na in-emphasize nila sa huling mga sulat nila yung utos ng ating Panginoong Hesus na go and make disciples in all nations. Kumbaga, sa Old Testament, hindi po natin yan makikita. Yan ganyang utos talaga. Pero pagdating sa Bagong Tipan, inutos ng ating Panginoong Hesus na humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. May mga katanungan po dito, bakit inutos ni Hesus ito nung siya ay muling nabuhay? At bakit hindi inutos ng Diyos sa Lumang Tipan itong utos na to na ipangaral ang salita ng Diyos? Ano yung dahilan? Bakit hindi yun inutos? Ang kasagutan po, dahil hindi pa na-fulfill ang pangako ng Diyos. Yung kaligtasan na i-fulfill ng ating Panginoong Hesus. Ang dahilan, kaya hindi po ito inutos ng Diyos sa Lumang Tipan dahil hindi pa dumarating yung Mesaya. Hindi pa naisa sa katuparan yung gawain ng kaligtasan. Kumbaga hindi pa fulfill. But now, dahil si Jesus, natapos niya na, ginawa niya na lahat, sabi niya sa krus, it is finished. Ang ating kaligtasan po, yung work of salvation, it is done. Sa Hebrew word, sabi po ni Jesus, tetelestai. Ibig sabihin, paid in full. Bayad na, tapos na. Kung baga, wala ka nang gagawin, manampalataya ka na lang. Ito na lang ang dapat mong gawin. Sabi ni Jesus, it is finished. Paid in full. Tinapos niya. Siya ay naghirap, inusig ng mga tao. Ang kanyang dugo sa krus ay tumigis. Nahirapan ang kanyang katawan. Tiniis niya lahat ng sakit, hirap para po tayo ay iligtas. At siya ay namatay sa krus. Ito po ay hindi aksidente. Ito po ay pangako ng Diyos na darating ang Mesaya. Nangyari po ito dahil kay Kristo. Siya po ay namatay sa krus. Subalit, sa ikatlong araw, siya po ay muling nabuhay. So, si Jesus po ay hindi patay, siya ay buhay. And then, pagkatapos po niyang muling nabuhay, nakita po siya ng napakaraming witnesses. Nakita siya ng mga alagad. Yung pagkabuhay ni Jesus, hindi po yung sikreto. Actually, pag binasa natin yung libro ng Gawa, may kita natin, ang ipinapangaral ng mga alagad ay yung tinatawag na Gospel of Resurrection, yung muling pagkabuhay ni Jesus. Ito yung ipinapangaral nila, si Jesus ay muling nabuhay. Dahil sa pangangaral na si Jesus ay muling nabuhay, pinapatunayan nito na siya ang Mesaya at siya ang tagapagligtas. And then pagkatapos po ng ilang araw, si Jesus ay umakyat sa langit. Pero bago yon, inutos niya sa mga alagad, go in all nations, baptize them, make them my disciples. So dito po makikita natin na kaya hindi inutos ng ating Diyos nung mga nauna, yung mga nauna sa atin, kila Abraham, kila Noah, yung ganitong utos, dahil hindi pa naisa sa katuparan yung dakilang pangako ng Diyos para sa ating mga kaligtasan. Pero ngayon po, tapos na. Kumbaga, napagtagumpayan na ni Jesus ang kamatayan. Napagtagumpayan na ni Jesus ang lahat-lahat sa krus.
At ngayon po, siya ay nakaluklok sa kanan ng trono ng ating Diyos na buhay. Siya ngayon ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Kaya naman, itong ginagawa po natin, hindi po tayo nangangaral ng mabuting balita na walang bisa. Kumbaga yung pangangaral na ginagawa po natin, ito po ay makapangyarihan. Dahil yung pinapangaral po natin, si Kristo, ito po ay katuparan ng pangako ng Diyos at nagawa na ni Jesus lahat. Kumbaga kapag tayo po ay nangangaral ng salita ng Diyos, wala tayong duda dahil si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay at yung kaligtasan na itinuturo natin sa tao, ito po ay totoo. Hindi po tayo nangangako dito ng pangakong walang kasiguraduhan. So when we preach the gospel, when we share the word of God, sigurado po na tayo ay nangangaral ng katotohanan at maaaring maligtas ang sino mang makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya maraming salamat po, nandito tayo, hindi tayo nandito dahil meron lang nangaral. Kumilos ang Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng mga taong nag-iimbita sa atin at nagpahayag ng salita po ng Diyos. So, ang nangyari po dito, may kita natin na isa katuparan na lahat, tapos na lahat. And then, dito sa ating talata na binasa ngayon, sa Mateo chapter 9, verse 35, sabi po dito, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues. So si Jesus, dahil siya ay dumating na, nangangaral siya patungkol sa kaharian ng Diyos. At sabi po dito, hindi lamang po siya nangangaral, kundi siya rin ay nagpapagaling. Itong kagalingan ng mga tao, ito po ay sign. Ito po ay pagpapakita na siya ang Mesaya. Dahil ang may sakit ay gumagaling. Ang mga bulag nakakakita, ang mga lumpo nakakalakad, at ang mga bingi ay nakakarinig. Ito ay pagpapakita na si Jesus, siya ang tunay na Mesaya. Kaya nung si John the Baptist, tinanong ng mga alagad ni John the Baptist, ang ating Panginoong Jesus, ikaw na ba talaga ang Mesaya? Sabi ni Jesus, ano ba ang nakita nyo? Nakarinig ang mga binging, nakalakad ang mga lumpo, nakita nyo yung mga himalang nangyari. Then, ano sa palagay nyo? Ako ba talaga ang Mesaya? Ngayon po, tatanungin ko kayo. Si Jesus napako sa krus, si Jesus muling nabuhay, umakyat sa langit, at maraming taong nabago dahil kay Jesus. Ano po sa palagay nyo? Si Jesus kaya ay Diyos o siya ay tao lang? Ano po sa palagay nyo? May mga taong nababago ang buhay dahil kay Jesus. Si Jesus kaya ay gawa-gawa lang? Si Jesus kaya ay tunay na Diyos? Si Jesus kaya ay makapangyarihan? O siya ay tao lang? Kasi kung si Jesus ay tao lang, hindi niya tayo kayang baguhin. Ako po sa harapan niyo, wala ko dito ngayon. At kahit kayo, wala dito kung si Jesus ay tao lang. Kung ang ating Diyos ay tao lang, hindi niya tayo kayang baguhin. Ako po, hindi ko po kayo kayang baguhin. Diyos lang ang nakakapagbago sa atin. At bakit po tayo nabago? Dahil siya po ay makapangyarihan. Ang church na to, hindi po tayo kayang baguhin. Diyos lang ang makakapagbago sa atin. Kaya nga sa church, wala tayong ibang itinataas kundi si Kristo. Kasi siya ang nagbago sa ating mga buhay. So dito po makikita natin na si Jesus, siya po ay nangangaral, nagpapagaling, pagpapakita na siya ang Mesaya. Walang kagaya niya at wala na kahit na sino mang makakahigit sa kanya, siya lamang. And then makikita po din natin dito sa verse 36, when he saw the crowds, he had compassion on them. Ngayon po, gusto kong makita natin dito yung puso ng ating Panginoong Jesus. Anong klaseng puso ang meron ang ating Diyos? Kung siya po ay kagaya lang natin, palagay ko walang maliligtas sa atin. Tayo, yung pag-ibig po natin, masyadong conditional. Mamahalin kita pag minahal mo ako. Gagawan kita ng mabuti kapag mabuti ka sa akin. Bibigyan kita kapag binigyan mo ako. Ganyan ang puso ng tao.
tayo po ay conditional. Marami tayong mga kondisyon bago magpakita ng pag-ibig, bago magbigay ng kagandahang loob. Pero iba ang puso ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, tayo bilang mga mananampalataya, kapag tayo ay na-born again, sabi ni Pastora, this is born again church. Ibig sabihin po ng born again, hindi po yun pangalan ng simbahan. Tandaan niyo po yan. Marami na may misunderstand. Punta tayo sa born again church. Ang born again po hindi pangalan ng simbahan, kundi ito yung mga taong nasa simbahan. Born again. Tayo po ay nagkaroon ng panibagong kapanganakan or naipanganak muli na tinutukoy ng Biblia. Spiritually, tayo po ay patay, pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, tayo ay nabago at nabigyan ng bagong buhay, bagong puso at bagong pag-iisip. Tayo po ay nabago. Sabi ni Apostol Pablo, ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo, siya ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, siya ay bago na. So tayo po na nandito ngayon, once na tayo ay naging born again, o ibig sabihin tayo po ay naipanganak muli, na bago ng Diyos. Okay po. So yung born again, hindi po pagpapakita ito talagang yung itsura mo, yung physical mo nag-iiba. Kagaya ng tanong ni Nicodemo sa ating Panginoong Hesus. Hindi po, ito ay spiritual rebirth. Kumbaga, patay spiritual, yung ating mga espiritu ay walang pagnanasa sa Diyos. Kapag tayo po ay na-born again, tayo po ay nagkakaroon ng pagnanais na makilala ang Diyos, sambahin ang Diyos, purihin ang Diyos. Pero ang spiritual na kamatayan, ang ating spiritual na kamatayan, ito po ay walang pagnanais na makilala ang Diyos. So kaya kapag ikaw ay naging born again na, nagkakaroon tayo ng puso na kagaya ng ating Panginoong Hesus. So ano po yung puso na kagaya ng ating Panginoong Hesus? Una, tayo po ay nagkakaroon na ng concern sa kaluwalhatian ng Diyos. Kumbaga, kaya po tayo umaani, kaya tayo nangangaral, hindi po para dumami yung ating member sa church. Mali po yan. Hindi po kami nag-house to house, nag-share ng mabuting balita, para lang dumami yung member ng church. Mali po yan. Hindi po ganyan ang ating dahilan, kaya tayo humahayo. The main reason why we share the gospel is because Christians, we are concerned sa kaluwalhatian ng ating Diyos. We are concerned in God's glory. Dahil concerned tayo sa kanyang kaluwalhatian at nakikita natin yung mga tao ayaw nilang sumamba. Yung mga tao nilikha ng Diyos ayaw nilang magpuri. Ayaw nilang luwalhatiin yung kanilang manlilikha. Kaya naman tayo concerned sa kaluwalhatian ng Diyos at gusto natin na itong mga taong to ay sumamba rin sa kanilang manlilikha. Gusto natin na sila rin ay kilalanin nila ang tunay at nag-iisang Diyos. Yun yung ating concern. Kaya po tayo humahayo. And Jesus' concern is the same. To glorify God. Basahin po natin sa John chapter 17. Mabilis lang po ito. Sabi po dito, ako na lang po para medyo mas mabilis tayo. Chapter 17, verse 5, And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Ngayon, dito po makikita natin na kahit si Jesus, kapag binasa po natin sa medyo mahaba po ito, simulan po natin sa verse 1 para mas lalo natin maintindihan. After Jesus said this, He looked toward heaven and prayed, Father, the time has come, or the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. Luwalhatiin mo ang anak upang ang anak ay luwalhatiin ka. Kumbaga, ito po yung oras na si Jesus ay malapit ng ipako sa krus. At sa ngayon ay nangihina, nagkakaroon ng pag-aalala dahil alam niya kung gaano kahirap yung kanyang sasapitin. Kaya sabi niya,
glorify your Son. Ibig sabihin po nito, bigyan mo nawa ako ng kalakasan, bigyan mo nawa ako ng kakayahan upang magawa ko yung mga dapat kong gawin dahil yun yung dahilan kung bakit ako naparito. So glorify your Son para sa aking gagawin, maluwalhati kita. Ito ang main concern ng ating Panginoong Jesus. Now, if you are born again, same heart with Jesus Christ, if you are a follower of Jesus, then we have the same heart to glorify God. And that's why tayo po ay nangangaral, lumahayo, dahil tayo ay concerned sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung baga nakikita natin yung mga tao, walang respeto sa Diyos, walang takot sa Diyos, walang galang sa Diyos, kaya tayo ay lumahayo sa kanila para sila po ay madala din natin sa kaharian ng Diyos at sila rin ay sumamba sa Diyos. Ngayon po, kung titignan natin, hindi lamang po yun ang puso na meron ng ating Panginoong Jesus. May kita din po natin dito, when He saw the crowds, He had compassion on them. Meron siyang habag, meron siyang awa sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Kaya po napakaganda ng ating tema, Harvest Time, dahil po bilang church or bilang mga anak ng Diyos, one of our ministry, ito po ay hindi lang para sa pastora, hindi lang para sa mga leader ng church, but this task is for all Christians to go and share the gospel. Ito po ay hindi lang dahil kailangan gawin ng ating pastor, kundi ito po ay gawain ng bawat mananampalataya. At sabi po dito, He had compassion on them. Ngayon po tatanungin ko kayo, kung si Kristo naaawa sa taong mga hindi nakakakilala sa Kanya, how about Christians or how about us? Tayo po kaya? Alam niyo po kung gaano nakakahabag yung mga taong hindi mananampalataya? Yung mga gaano sila kaawa-awa, itong mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Si Kristo, alam niya ano yung pwedeng danasin ng mga taong hindi mananampalataya. Dahil siya mismo ang Diyos. Alam niya kung saan pupunta yung mga hindi mananampalataya. Alam niya kung anong hirap yung mararanasan nila doon sa impyerno. Alam niya ni Jesus. Kaya yung awa niya, gano'n na lang. Kasi nga, alam niya kung ano yung mararanasan nila. At marami po sa atin, hindi yun natin alam. Na maaaring ang taong katabi natin o isa sa miyembro ng pamilya natin ay mapunta sa impyerno kung hindi nila kilala kung sino si Jesus. Sabi po sa John chapter 3 verse 16 hanggang verse 18, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Pero hindi po doon nagtatapos. Sa John 18, yung mga hindi sumasampalataya, sabi po doon, whoever does not believe the Son stands condemned already. Yung mga hindi mananampalataya, sila po ay condemned. Ibig sabihin, nasa mundo pa man sila, ang kaluluwa nila ay sigurado pupunta sa impyerno. Lahat po tayo mamamatay. Sabi sa Hebrews chapter 9:27, just as man is destined to die once and after that to face judgment. Lahat po tayo mamamatay. Sino po dito ang hindi mamamatay? Taas nga po ang kamay. Lahat po tayo. And meron lamang po tayo dalawang pupuntahan, whether you go to heaven or you go to hell. And why Jesus had compassion sa mga tao sa kanyang paligid at that time? Nakikita niya itong mga to like sheep without shepherd. Yung kanilang espiritual na kalagayan ay kaawa-awa. Mga tupa na walang pastol or mga taong walang kinikilalang Diyos. Mga taong walang pastol sa kanilang mga kaluluwa. And surely, they will go to hell. Kung makikita po natin yung kwento, malapit na po ako matapos,
Yung kwento po ni Lazaro at nung lalaking mayaman, ito po ay nasa lumang tipan, bagong tipan, sa mga bago po. Ito po yung kwento ni Lazaro na mahirap, na kumakain lang ng tira-tira. At yung mayaman, nagpapasasa sa sarap ng buhay, pero hindi nananampalataya sa ating Panginoon. And then, dumating ang araw, mayaman, mahirap, namatay. Totoo po yan. Mayaman ka man, mahirap ka man, mamamatay po tayo. Wala po sa atin sino man sa lugar na to na dahil mayaman siya, hindi siya mamamatay. O dahil mahirap siya, hindi siya mamamatay. Lahat po tayo mamamatay. And then, si Lazaro napunta sa piling ni Amang Abraham at yung mayaman sa Hades. At itong mayaman, naghihirap. At dun sa tagpuyon, sila ay nag-uusap. At sabi ng mayaman, na nandoon sa Hades, naghihirap sa init na kanyang nararanasan, pwede ba na si Lazaro or kahit sino man na gumawa ng paraan para makatikim man lamang ako ng konting kaginawaan? Siya ay naghihirap na nauuhaw. And then, sabi ni Abraham, yung mga nandito, hindi na pwedeng pumunta dyan. At yung mga nandyan, hindi na rin pwedeng pumunta dito. And then, itong mayaman, sabi niya, pwede ba na pabalikin na lang si Lazaro or magpadala ng someone, ng ibang tao, sa aking mga pamilya, sa aking mga kapatid, dahil sila ay hindi pa nakakakilala. Yung mayaman na nasa impyerno, naghihirap, alam niya na yung kanyang mga kapatid na nabubuhay, yung kanyang pamilya na buhay pa rin, ay pupunta sa lugar kung saan siya naghihirap. Kumbaga, alam niya na yun ang kanilang mararanasan. At siya ay nagmamakaawa kay Abraham, pwede ba na magpadala kayo ng tao na magsasabi sa kanila? Si Jesus, hindi siya Diyos na walang alam sa lahat ng bagay. Alam niya lahat ng bagay. Alam niya saan tayo pupunta. Alam niya ang lahat ng hirap na pwedeng maranasan at nararanasan ng tao. He is aware about everything. And therefore, nung makita ni Jesus itong mga tao, alam ni Jesus kung gaano sila kahabag-habag kung wala silang pastol. Kung walang mangangaral sa kanila at kung wala silang Diyos na kinikilala. They will surely suffer. At mga kapatid, ito rin po ang gusto kong sabihin sa atin. Kung tayo man po ay may mga kakilala, kung tayo man po ay first time lang na makapakinig ng salita ng Diyos, salamat. Nawa po, itong mensahe na ito ay magbigay po sa atin ng pag-asa na meron palang buhay na walang hanggan kay Kristo. At yung ating pamilya, yung ating mga kapatid, ibahagi po natin ito dahil sigurado pong pupunta sila sa impyerno kapag hindi nila kilala si Jesus. Hindi po totoo na kapag nagsimba ka once a year, ay pwede na. Hindi rin totoo na kapag ikaw ay may pamilya, may magulang na Christian ka na rin, pwede na. Hindi rin po totoo na dahil nilikha ako ng Diyos, anak ako ng Diyos. Hindi po. Sa Biblia, yung mga hindi sumasampalataya kay Jesus, sabi mismo ni Jesus, anak ng dyablo. Kaya baka meron pa po sa ating mga anak ng dyablo o sa ating mga paligid, nawa po, ibahagi natin sa kanila ang katotohanan upang sila ay maligtas. Maaaring ito po ay first time po natin narinig. Totoo pala may anak ng dyablo. Totoo po yun. Sa John chapter 8, sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus sa mga hindi sang-ayon sa kanyang sinasabi, sabi niya, kayo ay mga anak ng dyablo at ang gusto ng dyablo, ang gusto natin gawin. Ang dyablo, ito ay against sa katotohanan. Ayaw niya ng katotohanan. Kaya kapag ayaw mo sa katotohanan, ayaw mo kay Kristo, ayaw mo sa salita ng Diyos, ibig sabihin po nito, ikaw ay anak ng dyablo. Dalawa lang naman yan eh, anak ka ng Diyos o anak ka ng dyablo. Pupunta ka sa langit o pupunta ka sa impyerno. Kailangan po natin ito tanggapin. Maaaring sa iba sa atin, first time po natin ito narinig. Pero ito po ang katotohanan. Matakot po tayo. Dahil siguradong may kahahantungan tayo kung hindi tayo mananampalataya kay Kristo.
And Jesus, sabi po dito, had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. How many helpless friends we have? How many helpless family members we have? How many helpless children we have? Gaano karaming pamilya or kaibigan yung kakilala natin na mga helpless? Without Christ, they are helpless. Without Christ, they will surely go to hell. Kaya po, praise God, dahil sa simbahang ito, na ipapangaral ang salita ng Diyos at maraming nagkakaroon ng pag-asa. At salamat sa mga naimbitahan, salamat po sa mga nag-imbita. We are here because we have the same heart like Jesus Christ. Alam natin na without Jesus, we are hopeless. And then, sabi po dito ng ating Panginoong Jesus sa mga alagad, then Jesus said to His disciples. Now, ito po, para sa ating mga church members, para sa ating mga congregation, sabi ng ating Panginoong Jesus, the harvest is plentiful, but the workers are few. Nandito na po tayo sa conclusion, but there is problem. Maraming aanihin, kumbaga tapos na yung ginawa ni Jesus, tapos na yung gawa ng kaligtasan, it is finished, paid in full, subalit kakaunti yung nagbabahagi ng ganitong klaseng mensahe. Kumbaga maraming Kristiyano, mas gusto nilang ibahagi ano yung uso, ano yung trending, ano yung mga nakita nila sa YouTube, ano yung mga chismis na narinig nila. Uy, hiwalay na pala si Daniel Padilla ba yun? Hiwalay na ako. Nung nakaraan, pumunta ako ng Cavite City sa Bagong Pook, sa may barangay. Yung mga tanod, pati yung medyo may edad na, mga siguro 50 plus. Alam niyo mo, pinag-uusapan yan. Yung Jack Roberto, pati yung, sabi ko, pambihira itong mga ito, may edad na. Alam pa rin yan. Tapos nag-uusap pa sila, concern na concern. Ano na lang mangyayari ngayon sa karir ni ganito? Ano na lang, sayang naman, may mga concern na concern, para namang si Jack Roberto concern sa kanila. Pinag-uusapan nila, kumbaga concern na concern sila dun sa mga artistang naghiwalay, para namang yung artista kilala ka at concern din sa'yo. Kung fans ka pa, baka manghinayang ka pa. Maraming mga mananampalataya, maraming mga pumupunta ng simbahan, at maraming nakakarinig ng salita ng Diyos, pero ayaw nilang ibahagi yung katotohanan na kanilang naririnig. And this is the crisis in many churches today. Hindi lang po sa hindi ko alam yung estado ng SCM, but sa ibang mga churches na napupuntahan ko, this is crisis actually. Why? Many people go to church without telling others about the gospel. Pumupunta sila ng simbahan, pag-uwi nila sa bahay, hindi man lang nila na-share yung salita ng Diyos sa kanilang unbeliever na anak, sa kanilang unbeliever na asawa. Pupunta ng church, pagpunta sa trabaho, hindi man lang maibahagi yung katotohanan, yung salita ng Diyos. Actually, this is crisis. And some churches, they are complaining, bakit kakaunti lang tayo? Bakit hindi tayo dumadami? What is the main problem? First, we are not concerned about the truth. Ayaw natin ibahagi yung salita ng Diyos. That's why, marami sa ating kontento na lang na tayo po ay umattend, makarinig, and then uuwi, tapos na. But if you have the same heart like Jesus Christ, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, the harvest is plentiful, but the workers are few. Sa maraming simbahan, ganyan din po. Maraming mga aanihin, kakaunti yung mga ani. Bakit po? Dahil kontento na sila na pumasok at lumabas lang ng simbahan. And then tapos na. Ayaw nilang mag-participate sa kaharian ng Diyos. Ayaw nilang mag-participate sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sa mga na-invite po ngayong araw, kung narinig nyo na kayo ay maliligtas dahil kay Kristo, huwag nyo po itong itago.
Sabihin nyo sa inyo, sino po dito yung umatin ngayon, walang kasamang pamilya, or may family member pa na hindi pa believer? Huwag po kayong matakot. Kung kayo man, narinig nyo ang katotohanan na to, na kay Kristo pala may kaligtasan, pag-uwi nyo po, sabihin nyo rin sa kanila. Yan po ang tamang response. Why? As you share the gospel, you are participating in this great commission. Go and make disciples in all nations. Harvest. Now, this is harvest time para po sa atin dito sa church. Let's harvest. Nakita niyo po yung mga kapitbahay natin, napakarami. Nung Friday po, galing ako sa Bagong Pook. Yun po ay kumbaga parang tapunan ng basura sa Cavite City. Ang dami pong tao doon, and then may kasama po ako. Yung kasama ko na inspired na magtayo ng church doon sa Bagong Pook. Dahil ang daming mga bata, ang daming mga tao, pero walang church. So kaya po, if you have the same heart like Jesus Christ, kapag nakita niyo yung mga tao na walang Kristo, walang pag-asa, go and share the gospel. Now, bago po ako magtapos, sabi ng ating Panginoong Jesus dito, ask the Lord of the harvest to send out workers into His harvest field. Bago po ako magtapos, mga kapatid, ang dami po nating aanihin. Subalit kakaunti yung mga umaani or nag-aani. Pag kayo po ay nagtanim, tapos hindi nyo inani, ano mangyayari po dun sa mga tinanim, sa mga bunga? Ano po nangyayari? Nabubulok? O sayang? Tama po. Sa bagay, hindi naman nasayang yung pagkamatay ni Kristo sa krus. Dahil talaga namang may mga maliligtas dahil sa kanyang pagkamatay. Pero, kung hindi natin ibabahagi yung salita ni Kristo, yung salita ng Diyos, yung gawa ni Jesus, maaaring masayang yung pagkakataon na yung mga tao sa paligid nating namamatay, subalit hindi nila narinig ang salita ng Diyos. Alam niyo po, napakaigsi lang ng buhay ng tao. Napakaigsi lang po ng buhay natin. Hindi natin alam kailan tayo mamamatay. At before na dumating ang ganong oras sa ating buhay, I hope na gawin po natin ang inutos ng ating Panginoong Jesus. Ipangaral ang kanyang ginawa. Kumbaga, tapos na po eh. Si Jesus, namatay sa krus, gumawa para sa ating mga kaligtasan. Ang gagawin na lang po natin, ibahagi natin. Sabi sa Romans chapter 10, paano sila mananampalataya? Paano sila makakarinig kung walang magbabahagi? Ngayong umaga po, ito ay same question para sa ating lahat. How can they believe if no one will share the gospel to them? And this year, sa ating church, dito po sa SCM, we pray na marami pa tayong ma-harvest. Hindi lamang po dito mismo, kundi maging sa labas pa ng ating lugar, sa labas ng ating barangay. We can expand God's kingdom by sharing the gospel. I hope po na this year, ang ating church dito sa SCM, marami pang mga tao ang makakilala sa Panginoon. Marami pang maligtas. I hope next anniversary, marami pa tayong ma-harvest. Hindi lamang si Carlo ba? Ano? Darren, si Carlo. Hindi lamang po si Darren yung tatayo dito at may dala-dalang flag. Hindi lamang po sila nanay, kundi marami pang tatayo dito at nakakilala sa ating Panginoong Jesus at nagkaroon ng kaligtasan. At sino po ang gagawa nito? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, tayo. Huwag po kayong mahiya. Dahil na bago kayo, hindi po ito nangangahulugan na wala kayong kakayahan. Just tell them, go to church. Pwedeng maging isang kasangkapan yon para sila ay makarinig. Kung bago ka, hindi mo pa alam paano ibahagi yung salita ng Diyos, invite mo lang sila sa church. At yung church na yung bahala na magbahagi sa kanila ng salita ng Diyos.
Huwag po nating sayangin ang pagkakataon. Huwag po nating sayangin yung ginawa ni Jesus. Yung kaligtasan ay sigurado kung tayo ay na kay Jesus. Kaya ngayong araw po, bago tayo magtapos, gusto ko pong sabihin, ikaw ba ay willing na maging kagamit-gamit para sa pag-aani, para sa kaharian ng Diyos? Hindi po ito nangangahulugan na kailangan lagi kang mag-evangelize. If there is chance or opportunity, share the gospel. And continue to come in the church. Dahil kung ikaw ay atin lang ngayon, and then di ka nababalik sa mga susunod na araw, then hindi ko po masisigurado kung yung mga pamilya mo at kaibigan mo na hindi pa mananampalataya ay madala mo. Kung ikaw nga ay hindi umaaten. That's why if you want to preach and share the gospel and to win the soul of your family members, huwag po tayong magsawa sa pagdalo ng gawain. Dahil balang araw, yung mga gusto nating makarinig din ay madadala rin natin sa Panginoon kung tayo po ay magpapatuloy at sa tulong din ng Diyos. And this time, I ask na bawat isa po sa atin, nawa po, ay magkaroon tayo ng Kristo sa ating mga buhay. Magkaroon tayo ng puso na kagaya ng ating Panginoon Jesus. Let us go and make disciples. Jesus is the only hope in this world. Wala pong ibang pag-asa. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay kumikit. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat. Dahil binigyan mo kami ng pag-asa. Salamat, Panginoong Jesus, dahil tinapos mo lahat ng gawain ng kaligtasan. At wala na kaming gagawin pa kundi manampalataya sa iyong ginawa. Wala kaming kakayahan na maligtas. Wala kaming kakayahan na pagalingin ang aming espiritual na kalagayan. Subalit dahil sa iyo, Panginoong Jesus, kami ay gumaling. Kami ay nagkaroon ng pag-asa. Kami ay nagkaroon ng liwanag. At sa oras na ito, Panginoon, kung meron man mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, at kahit sa lugar na to, O Diyos, kung meron mang hindi pa nananampalataya, kung meron ng mga tupa pa na naliligaw, O Diyos, kumilos ka sa aming mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin, nabigyan mo kami ng pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang aming mga kaluluwa. Iligtas mo ang aming mga buhay. At dalangin din namin, O Diyos, na gamitin mo pa ang aming iglesia. Gamitin mo ang mga mananampalataya sa lugar na ito upang marami pang mga taong naliligaw ang madala namin kay Kristo. This is the time to harvest. This is the time to share the gospel. Panginoon, ang tagumpay ay sigurado kay Kristo. Kaya hindi kami makihinayang na ipangaral ang mabuting balita. Panginoon, I pray for other people sa oras na ito, O Diyos. Kung kami man ay walang puso na kagaya ni Kristo, walang habag sa mga tao, walang pag-ibig sa mga tao, bigyan mo kami ng pag-ibig, O Diyos, na kagaya ni Kristo, upang buong puso namin maibahagi ang salita ng Diyos. Buong puso namin maibahagi ang pag-ibig ni Kristo. Tutulungan mo nawa kami, Panginoon. Lord, I pray for this church. We pray, O God, for this harvest.
Lord, use us, O God. We pray for the revival of this church. We pray, O God, for the church members. Lord, enlighten them. Give them revival. Lord, give us passion. Give us courage. Lord, bless all the people in this place today. Lord, pagharian mo nawa ang aming mga buhay. Let this church be the light of this world. Let this church be the salt and light sa lugar ng Tehero, sa lugar na to, Panginoon. Pagharian mo nawa ang iglesia nito. Lord, I pray more people who will come to you through this church. More sheep will come in this church. Lord, use our pastors, our leaders. Lord, use them, O God. Lord, nawa, bigyan mo sila ng lakas at huwag sila kapanghinaan ng loob. Lord, maraming salamat muli sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat, Panginoong Jesus. Lord, we ask for the workers. We ask for the workers. Committed workers who are willing to die for the gospel, who are willing to die for Jesus Christ. This is our prayer, O God, as you said, pray for the Lord of the harvest, and this is our prayer. Lord, send us people, send us workers, so that we can win the soul and make disciples in all nations. Panginoon, maraming salamat muli sa mensahe na aming napakinggan. Ikaw ang maghari sa aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nakakakinig na po tayo ng salita ng Diyos. Ay po naman, dumako po sa pang-ori ng kagsama. Ito po ang